End of the world o araw ng paghuhukom. Tiyak ba na ito'y magaganap? Naniniwala bang lahat ng tao na may paghuhukom? Anong magaganap sa araw na yon? Sino at paano maliligtas ang tao sa araw ng paghuhukom? Alamin natin sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Ang tanong, di ba, kung sinabi mo kung magugunaw ba yung mundo? Naniniwala ako sa magugunaw yung mundo, pero hindi naman natin alam kung kailan mangyayari yun, di ba? Hindi ako naniniwala kasi pangalawang beses na nilang sinabi na magugunaw doon sana nagunaw na. Parang pag sinabi pa nilang pangatlong beses, parang di na kapani-paniwalang magugunaw talaga yung mundo. Hindi ako naniniwala doon kasi Diyos lang nakakaalam kung magugunaw ba. Biblia lang, yung kasulatan lang ng Diyos, yung makakasabi kung magugunaw ba yung mundo hindi. Hindi na ako naniniwala sa sa hukom na yun kasi yun nga, yun, sinasabi nila na dumating, hindi naman dumating. Hindi ako naniniwala sa paghuhukom. Ay, hindi po kami naniniwala doon sa sinasabi nilang end of the world. Kasi kung dadating yun, hindi natin alam kung kailan. Palagi ko parang totoo yan. Totoo yan. Kunyari, hindi naman tayo nakahawak sa mundo nito. Ang hawak nito ay yung Panginoon. Kaya naniwala ko sa kasabihan na ganyan is the end of the world. Hindi ako naniniwala sa end of the world kasi wala naman silang basihan para sabihin nila na end of the world na. Mga kaibigan, hindi po kaila sa atin yung mga nagaganap araw-araw laman po ng balita sa telebisyon, sa radyo, at maging sa pahayagan at maging sa mga websites kung gaano po ang pinsalang dulot ng mga kalamidad sa iba't ibang panig ng mundo na nagdudulot po sa tao ng matinding takot. At idagdag pa riyan, pati ng Victor, yung paglubha ng kasamaan, mga karahasan, katampalasanan at iba't ibang kasamaan. At dahil po dyan, itinatanong ng iba, ano kaya ang ibig sabihin daw po ng lahat ng mga pangyayaring ito? Saan kaya hahantong at anong magiging wakas ng sanlibutan ito? Makakaya-kaya ng tao sagad ang kanyang sarili na malampasan ang lahat ng mga kaganapang ito. Tunghayan at panoorin po natin ito. Firing shots from the library. Firing shots in the library. Our way, do we need to leave? Okay, hold on here. Bridget, tell somebody inside the temperature. I'm going to have to try and get out here and call you back. Okay. Call them before trying to find out where I'm supposed to go and put me on hold for a minute. But also stories of incredible. Napanood po natin mga kaibigan yung mga nakagigimbal na mga pangyayaring nagaganap ngayon, hindi lang po dito sa bansa natin, sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Patuloy po ang mga digmaan sa iba't ibang dako, lagana po ang karahasan at kaguluhan maging ang kasamaan. At idagdag po dyan yung mga hindi pangkaraniwang mga kalamidad, bagay po na hindi natin ipinagtataka sapagkat ito po ay ipinagpauna na po ng Biblia na bago dumating ang araw ng paghuhukom, magaganap po ang lahat ng yan. Kapatid na Victor, ang talakayin nga natin ay tungkol sa araw ng paghuhukom. Bakit mahalaga na ito ay pag-aralan natin
ang katunayan na meron kang magaganap na araw ng paghukom? Sapagkat meron pa rin pong mga tao na hindi naniniwala na may magaganap na paghuhukom. At yung iba ay nanunuya pa diyan sa paniniwalang ito. At yun ay mababasa natin dito sa 2 Pedro sa 3 hanggang 4, ganito ang ating mababasa. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng lalangin ng mundong ito. Hindi po natin ipinagtataka, kapatid na Edgar, na may mga taong hindi naniniwala sa paghuhukom, na pa ay tinutuya nila ang mga naniniwala rito. Dahil sa ipinagpaon na ng mga apostol na meron talagang mga taong pinag-aalilanganan yung araw ng paghukom. Kapatid na Victor, baka sabihin ng iba na dyan sa talatang binasa nyo, wala namang binanggit na araw ng paghukom eh. Ang sabi lang riyan ay pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mabuting ipaglingkod natin sa kanila. Alin ba tinutukoy dyan na ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Ang tinutukoy po na pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay ang katapusan ng sanlibutan. At yan ay pinatutunayan po dito sa Mateo 24:3. Ganito ang ating mababasa. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ang tinutukoy po na pagparito ng ating Jesucristo na siya ngang tinutuyan ng mga ayaw maniwala sa katapusan ng sanlibutan ay itong mismong araw ng paghuhukom na siyang katapusan ng sanlibutan. Kapatid na Victor, sino ba ang nagtakda ng araw na yan ng paghuhukom? Kaya ito ay dapat na paniwalaan ng tao at dapat niyang paghandaan. Ang Panginoon Diyos po mismo ang nagtakda ng araw ng paghuhukom. At yan ay mababasa natin dito sa Gawa 17:31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Ang Panginoon Diyos ang nagtakda ng paghuhukom na siyang katapusan din ng mundo o ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Victor, ano ang isang matibay na pruweba na magaganap nga yung araw na yan ng paghuhukom na itinakda ng Panginoon Diyos? Pinatutunayan po yan ng Apostol Pablo dito po sa Hebreo 9:27, ganito ang ating mababasa. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tinatanggap po ng lahat na ang tao ay namamatay sapagkat yan po'y nangyayari araw-araw. At alam natin na walang makapipigil sa kamatayan sapagkat itinakda na ito ng Panginoon Diyos. Pansinin po ninyo, ang Panginoon Diyos na nagtakda ng kamatayan sa tao ay saring Diyos na nagtakda ng araw ng paghuhukom. Kaya kung paanong natutupad po yung kamatayan, tsak din pong matutupad ang araw ng paghuhukom na itinakda po ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Victor, ano ang magiging senaryo? Paano inilarawan ng mga apostol, halimbawa ni Apostol Pedro, yung magaganap na yan na araw ng paghuhukom? Yan po ay isang kakilakilabot na kaganapan at yan ay pinatutunayan po dito sa 2 Pedro 3:7 at 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salitay, iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa araw po ng paghuhukom ay walang ligtas na dako na maaaring takasan ng tao sapagkat sa araw po na yan ang buong sanlibutan, ang sabi ng Biblia ay masusunog. Kaya ito ho ang pinakamalaking kapahamakang magaganap sa mundo. Kaya maling-mali po, kapatid Edgar, yung
nag-aalinlangan o hindi pinaniniwala ang magaganap niyang paghukom. Kaya nga ang banggit natin kanina, kakilakilabot sapagkat yan sunog, hindi lang dito sa bansang Pilipinas, hindi lang po sunog sa Estados Unidos ng Amerika, kundi yan ay sunog sa buong mundo. Yan po yung magaganap sapagkat ang nagtakda, ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Ngayon kanina binasa mo, kapatid na Victor, yung nakasulat sa Mateo 24:3 na kung saan ay nagtanong ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo kung kailan yung kaniyang ikalawang pagparito o katapusan ng sanlibutan. Ano ang naging sagot ng Panginoong Jesucristo doon sa katanungan na yon ng kanyang mga alagad? Babasahin po natin dito po sa Mateo 24:33, sa 1-8, ganito ang ating mababasa. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay isang pasimula ng kahirapan. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Hindi pala mahirap malaman kung malayo pa o malapit na ang araw ng pagparito ng Panginoong Kristo o ng araw ng paghukom. Sapagkat meron pong ibinigay ang Panginoong Kristo na mga palatandaan kapag ito ay naganap, yun na ho ang palatandaan, malapit na ang araw ng paghukom. At ang isa sa binanggit na palatandaan, kapatid na Victor, mga kaibigan, ay yung digmaan. Hindi po karaniwang digmaan, kundi ito ay digmaang kasasangkutan ng mga bansa. Ang katuparan po niyan ay ang unang digmaang pansanlibutan na sumiklab noong 1914 at ang ikalawang digmaang pambansanlibutan noong 1939. At ano kasunod na pangyayari na masasaksihan din ng mga tao, kapatid na Victor, ayon na rin sa paunang pahayag ng Panginoong Jesucristo? Ayon po sa ating Panginoong Kristo ay magkakaroon ng mga paglindol, kagutom at lalala ang kahirapan. Ang lahat ng yan ay nangyari na at patuloy pa pong nangyayari. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig po ng mundo. At anong nais patunayan sa atin ng lahat ng mga pangyayari niya, kapatid na Victor? Kayon din po sa ating binasa, kapatid na Edgar, pagka nakakita na ang wika natin ang lahat ng mga bagay na ito, yung mga ipinagpaon na ng ating Panginoong Kristo ay dapat nating matalastas o malaman na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Kaya ito dahilan, kapatid na Edgar, kaya tayo nanindigan na talagang malapit na po ang araw ng paghukom. At yung talatang 14, binasa mo, kapatid na Victor, ano ang nais natin na bigyan diin sa pahayag na yun ng Biblia? Ang sabi ng ating binasa kanina, pagka ang wika na ipangaral na ang mga salita ng Panginoon Diyos sa buong sanlibutan, darating na ang wika ang wakas. Sa makatwid, isang matibay na palatandaan. Kaya nga po, ang Iglesia ni Cristo ay patuloy po na nagpapalaganap ng araw ng Diyos. Isinasagawa ang ganitong mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo, mga programa hindi lang po sa telebisyon, maging sa radyo, at sa iba't ibang mga dako sa iba't ibang panig ng mundo. Isinasagawa ang mga Grand Evangelical Mission, ang mga malalaking pamamahayag ng mga araw ng Diyos para po maipaunawa sa tao. Hindi lang ang kahalagahan ng tunay na iglesia, kundi para po magsilbing babala sa mga tao na nalalapit na ang araw ng paghukom, kaya marapat lang na ang tao magsagawa ng paghahanda. Paano itinuro ng Panginoong Jesucristo, kapatid na Victor, na kailangang ang tao paghandaan niya ang pagdating ng araw ng paghukom? Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 24:44, ganito ang kanyang pagtuturo. Kaya nga kayo magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ito po ang ipinagagawa ng ating Panginoong Kristo sa mga tao bago dumating ang kanyang ikalawang pagparito, na marapat lang na sundin ito ng tao. Dapat tayong maghanda, sapagkat ang sabi ng Biblia, paririto ang wika ang anak ng tao sa oras na hindi iniisip. Pero may mga tao na, yun nga, hindi naghahanda sapagkat yung mga ibinigay ng iba't ibang pangkati ng pananampalataya, maging nung mga nagpapakilalang di umano ay mga propeta at ng iba't iba pang mga tagapangaro ng iba't ibang relihiyon,
gaya ng alam mo, kapatid na Victor, nag-set sila ng date, nagbigay ng schedule ng pagdating ng araw ng paghukom. Na yon, alam natin kinakasangkapan ni Satanas para yung mga tao hindi maniwala na mayroong araw ng paghukom sapagkat yun nga, yung ibinigay nilang petsa, hindi naman natupad. Mabuti, panoorin po natin ang tungkol sa bagay na nabanggit po namin sa inyo. Ito po. Charles Taze Russell. Russell claimed that in 1799, the world had entered the time of the end. That in 1874, Jesus Christ had returned invisibly, and that the world would come to an end in the year 1914. The date was pushed forward to 1915, then 1918. Certainly Armageddon was just around the corner. But in 1916, Charles Taze Russell died, sick, weary, and disappointed. A massive stone pyramid stands today at his gravesite as an embarrassing reminder of his false prophecies. Joseph Franklin Rutherford, a Missouri lawyer who had given himself the title of judge, became the second president of the Watchtower Bible and Tract Society. Rutherford claimed the Bible proved that in 1925, Abraham, Isaac, Jacob, and other faithful men of old were to be resurrected, to rule henceforth as princes on the new paradise earth. Finally, 1925 came, and as in 1914, nothing happened. Once again, the Watchtower Society's prophecy had proven false. On the radio and in print, he continually stressed that the end of the world was just months away. The end finally came, but only for Rutherford. In 1942, he died at Beth Serene. By the early 1990s, Jenkins and McKenna became more and more convinced that the end date of the Mayan 13 Baktun cycle was linked with the conjunction of the sun with the intersection of the ecliptic and the plane of the Milky Way. It's December 21st, 2012, the day the Mayan calendar hit its end, causing a new cycle to begin today, and news has been flooding in of people experiencing absolutely nothing. That's right, folks, no flooding, no volcanoes, no solar flares or comets or asteroids. We are still very much Ice Age free. Look up in the sky. The sky is not on fire. We're not falling into a black hole. We're not colliding with Planet X. In fact, it's raining and snowing. We're all alive and the world has not come to an end. You may have noticed the world did not end. So instead of packing into doomsday bunkers, people celebrated. The world is a pretty good thing and we're glad it is still here. Nowhere more so than among the revelers in the Philippines. Listen. Happy dahil I'm still with my family and with my friends. So wishes, best wishes for all of us for the next years to come. December 21 can serve as a reminder for us. Instead of us fearing the end of the world, it can be a reminder for us that life is short and why not just love each other. Mga kaibigan, ano kaya ang sinasalungat na aral ng Biblia ng mga nagbibigay o nagpapahayag ng eksaktong petsa o araw ng paghukom? Ano po kahulugan nung sinabi kanina ng Biblia na darating ang Panginoong Jesucristo, sabi, sa oras na hindi iniisip ng tao? Ganito po ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo mismo sa Mateo 24:36. Dinggin po natin. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Darating po ang Panginoong Jesucristo na hindi nalalaman ng tao, gaya ng pahayag niya. Tungkol sa araw at oras na yon, yun ang araw ng kanyang pagbabalik, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak mismo, kundi ang Ama lamang. Kaya sinasalungat po ito ng mga nagsasabi o nagpapahayag ng eksaktong petsa raw ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga walang binanggit sa Biblia, walang ipinahayag ang Panginoong Jesucristo ang mga apostol ng eksaktong araw, oras o taon ng kanyang ikalawang pagparito o ng katapusan ng sanlibutan. Napatunayan natin mga kaibigan, nahulog lang po sila sa kapangahasan sapagkat maliwanag po ang nasa Biblia. Ang Ama lang, ang Panginoon Diyos lamang po ang tanging nakakaalam ng araw ng paghukom. Pero isang katotohanan na marami rin ang nag-aangkin, kapatid na Victor, naniniwala sila na
may araw ng paghukom at umaasa sila na sa pagbabalik na yon ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas din daw po sila. Mabuti ang Panginoong Jesucristo mismo ang tanungin natin sa pahayag niya mismo na nakasulat nga sa Biblia, sino ang pinatunayan niya na mga taong ililigtas niya? Ang mga tao pong na pumasok sa loob ng kanyang kawan. At yan ay mababasa natin dito sa Juan 10 ang talata 9. Dito po sa isang salin na Revised English Bible, sa Pilipino ka na po babasahin. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Meron pong mahahalagang bagay na dapat tayong mapansin dito sa ipinahayag ng ating Panginoong Kristo. Una, meron pong dapat gawin ng tao para maligtas. Ano yon? Kailangan ng tao ay pumasok sa Panginoong Kristo bilang pintuan. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sino man, kaya wala pong itinatangi. Kaya lang yung natatangi, yung paraan, papasok ang tao sa loob ng kawan, ang pangako, silaan niya ay maliligtas. Alin yung kawan, kapatid na Victor, na siyang kinapalooban ng mga taong pumasok sa ating Panginoong Jesucristo na pinangakuan niya ng kaligtasan? Yan po ang Iglesia ni Cristo. At yan ay mababasa natin dito sa Gawa 20:28. Dito po sa salin ni Ginoong Lamsa, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya sa tanggapin o hindi ng tao ang katotohanan ito, ito ho ang itinuturo ng Panginoon Kristo para ang tao ay maligtas. Kailangan nasa loob ng kanyang kawan, ang kawan, yan po ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga po dahil sa pagsusuri ng maraming mga tao, naunawaan nila ang mga tunay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Iniwan po nila yung kanilang dating relihiyon, yung kanilang dating pananampalataya at nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Ngayon po, masisiglang mga kaanib at may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Narito po ang ilan sa kanila. Kabilang po kami sa isang sekta ng Protestante. Magmula po nung isilang po ako, ay sinasama na po ako ng aking mga magulang sa pagdalo po sa kanilang mga pagsamba. Bagamat narinig ko po yung salitang paghuhukom, wala pong bearing o walang relevant sa puso ko sapagkat alam ko lang na maaaring magunaw ang mundo pero hindi ko po alam kung papaano matatamo yung kaligtasan after na magunaw ang mundo. Hindi ko po naaabala yung aking isipan para harapin ano ba yung paghuhukom, paano ba ako makaliligtas sa paghuhukom. Sapagkat nung mga panahon po na iyon, nung ako po nag-aaral, puro pag-aaral lamang po, nababarkada ho ako, wala hong panahon para tuklasin kung paano ba makaliligtas sa araw na huhukuman o gugunawin po ng Panginoong Diyos. Ako po talagang panatik ko sa Katoliko. Madalas po ako sumasama sa prosesyon. Minsan po nakakarating ako ng simbahan po ng Antipolo, ng Quiapo. Kung saan po kami nakakarating. Talaga pong ako'y panatik ko noon. Abala po ako sa paghahanap buhay. Hindi ko po iniisip na mayroong po palang paghuhukom. Hindi, ang alam ko po noon, sapat na po sa amin na basta makapaghanap buhay kami. Sumasamba kami sa isang rebulto. Tapos yung aming hawak-hawak ay rosaryo, paulit-ulit namin binabanggit yung panalangin na yun. Bawat isang, 10 hibla po yun, paulit-ulit. Dumadalo po ako ng misa, lumalakad po ako ng paluhod sa simbahan sa amin. Nagkukumpisan po ako sa pare, kasama po yung aking mga pamilya na nagdadaos po kami ng pabasa. Nung araw, lahat po ng pista, nandoon po ako, nakikipagsayawan ako. Kasi po, sa amin po, talagang kami ay naanyayahan dahil meron kaming mga tiyuhing pare. Kaya po, lagi po kami nandoon dahil yung mga tiyuhin po namin, obligadong sinasama po kami nila. So, yung paghukom po, naririnig ko na po yun. Pero hindi ko po pinapansin yun kasi hindi naman po namin alam na talagang totoo may paghuhukom. Nung nalaman ko po na yung Iglesia ni Cristo ay pupunta po sa bahay, nagpaunlak po ako sa kanila. Sabi po sa akin nung kapatid na makinig daw ako para marami akong malaman sa aral ng Iglesia ni Cristo.
Nung ako po'y dinukranahan nalaman ko po na ang Iglesia ni Cristo ang tunay na dapat aniban ng tao. Naanyayahan po ako sa pamamahayag. Nagpaunlak naman po ako. Hanggang sa pagsamba, naanyayahan na po ako, sumasama ako. Hanggang sa talaga pong hindi na po ako, umalis na po ako doon sa pagkakatoliko ko. Naimbitahan na po ako ng mga naging kaibigan kong kaanib sa iglesia. Nasama po ako sa mga pagsamba at doon nararamdaman ko po yung biyaya, yung espiritu ng Diyos. Kaya iniisip ko nga, sayang yung mahabang panahon mula pagkabata hanggang nung matutunan ko na saliksikin yung tunay at katotohanan. Bilang diakonisa, ako po ay hinahanda po ang aking mga anak at ang aking mga kapatid na aking nasasakupan para po sa pagdating ng paghuhukom ay kabilang po sila sa maliligtas. Kami po na aming sambahayan ay patuloy na magpapakasigla hanggang sa araw ng paghukom. Hanggang sa ngayon ay patuloy po kami, kasama po ang aking buong mag-anak, ang 4 ko pong anak na pawang mga may tungkulin po sa iglesia sa pakikipagkaisa sa lahat ng aktibidad at kilusan ng iglesia sapagkat walang alinlangan na ang lahat po ng ginagawa namin sa iglesia, ito po'y para sa aming kaligtasan. Kapatid na Victor at mga kaibigan, ilan lamang po sila sa napakaraming kaanib sa Iglesia ni Cristo na bagamat inaasikaso rin yung para sa kanilang sarili, yung para sa kanilang sambahayan, pero ang kanilang prioridad ang tungkol po sa tunay na paglilingkod sa Diyos, ang kanilang pagka-Iglesia ni Cristo, sapagkat naunawaan po nila, sinasampalatayanan nila, yun lamang ang tamang paraan ng paghahanda sa nalalapit na araw ng paghukom. At ito rin ang nais natin, kapatid na Victor, mga kaibigan, na magawa po ninyo, mapaghandaan po natin at harapin ang tungkol sa ating kaligtasan. Sapagkat yun nga, napakatulin at napakabilis ng panahon. Kapatid na Victor, kailan nga ba dapat harapin ng tao ang nauukol sa kanyang kaligtasan? Sapagkat may mga tao na yun nga, abala sa kanilang buhay at pamumuhay. Kaya ano itinuturo ng Biblia na dapat gawin ng tao? Mababasa natin ang sagot dito po sa 2 Korinto 6:2. Ganito ang pagtuturo sa atin ng apostol na si Pablo. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ito po ang panawagan ng ating Panginoon Diyos sa tao. Ngayon anya ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagligtas. Pansinin po sana ninyo na 2 beses binanggit yung salitang ngayon. Hindi po sinabing saka na lang . Pagka binasa yung pahayag na yun ng Biblia, mamaya, ngayon pa rin mababasa yan . Kaya, kailan yung panahong nasasaklaw nung banggit na ngayon? Dito po naman sa Hebreo 4:7, ganito ang ating mababasa na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ibinibigay ng ating Panginoon Diyos para magawa natin ang lahat ng kaukulang paghahanda. Sapagkat anumang araw, oras, maaaring dumating ang ating Panginoon Kristo. Bago mahuli sana ang lahat, masamantala ng tao ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos para sila'y magkaroon ng pagkakataong maligtas. Ang totoo, kapatid na Victor, hindi lang po yung pagparito ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, ang darating nang hindi po nalalaman ng tao, maging yung kamatayan. Tandaan natin na nakasulat sa Santiago 4:14 na napakaikli ng buhay ng tao. Ang buhay ng tao ay marupok. At ito man ay dapat paghanda ng tao. Katulad po ng marami na naming na-interview ng mga kapatid natin sa iglesia, kitang-kita po sa kanila, sa mga kapatid namin sa iglesia na sila'y nasa paghahanda sa nalalapit na kawakasan sapagkat naroon po sa kasiglahan, aktibo sa lahat po ng mga gawain ng iglesia, bagaman nakararanas din ng iba't ibang problema, ng mga suliranin, pero taglay po nila ang malaking pag-asa na anumang araw, anumang oras dumating ang araw ng paghukom, tiyak na magtatamo sila ng kaligtasan. Ito po ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kapatid na Victor. Nagbibigay po siya ng pagkakataon na malaman ng taong katotohanan sa kanyang ikaliligtas at hindi po sa ikapapahamak ng mga nilalang niya. Kaya muli, nananawagan po kami sa inyo, mga taga-subaybay, sa pamamagitan po ng paghahayag namin sa inyo ng mga katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia,
Sana po samantalahin natin ang pagkakataong ibinibigay ng Panginoon Diyos para magawa po ninyo kung anong mabuti na siyang kalooban ng Panginoon Diyos. Muli, salamat po ng maraming sa inyong ginong pagsubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Sana po muli, kagaya ng dati, nakatulong kami sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Nag-aanyaya po kami sa isang panalangin upang muli magpasalamat po sa Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, mula po sa kaibuturan ng aming mga puso, nag-aalay kami ng masaganang pagpapasalamat sa namamalaging pag-ibig at pagpapala mo po sa amin. Amen. Muli pinayagan mo po sa pamamagitan ng programang ito ng Iglesia, maipahayag ang iyong mga dalisay na aral upang ang tao po makarating sa katotohanan sa yumbanan na Iglesia, makasama namin sa dakilang kaligtasan. Amen. Panginoong Jesucristo, patuloy mong lingapin ang programang ito, maging mabisang kasangkapan pa po para lumaganap ang iyong dalisay na aral. Amen. Ama, lagi na ilingapin ng buong Iglesia sa pangunguna po ng iyong pamamahala, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.